Sabi ko sa'yo, Magdalena, dalhin mo siya rito. Sorry, pero hindi ko kaya, kamahalan. Gusto mo ba akong suwayin? Iba na lang po. Please. Ngunit siya ang gusto ko. Kaya siya dalhin mo sa akin. Kahit sino po, wag lang siya. Ako ba ang gusto niya? Ano nga naman, ikaw pa ang nagpunta rito. Anong ginagawa mo rito, Ricardo? Hindi ka dapat nagpunta dito. Palayan, Nueva Ecija. Enero 17, taong 1981. Tuluyang pag-alis ng Pangulong Marcos at ng pagpapatupad ng batas militar. Ang paghihigpit at ang curfew na ipinapatupad ay nagluwag na rin. Akala mo'y mga dagang nakalabas sa lungga ang karamihan. Paroot parito ang pagpasyal ng mga tao. May mga inaabot na rin ng gabi sa kalye. Kaya ang kasiyahan sa gabi ay muling pumalik. Tapos nang makapaligo si Magdalena, preskong-presko ang pakiramdam niya. Kapit na kapit din sa kanyang balat ang amoy ng imported na sabong pampaligo na kanyang ginamit. Kaya malamang ay mapapangiti ang sinumang lalaki na mapapadikit sa kanya. Lalo na kung ang amoy nito ay magpapakilig ng laman at magpapainit ng katawan. Pumili ng sexing pares ng damit si Magdalena mula sa kanyang kabinet. Kulay pula na tila nanghahalina ang kanyang kinuha. Sinuot ito at humarap sa salamin. Napangiti siya na ang ibig sabihin ay bagay sa kanya ang kanyang suot. Inalis ang tuwalya na nakabalumbon sa kanyang mahabang buhok. Sinuklay yun ng paulit-ulit, saka nag-spray ng pabango na lalong nanghahalina sa sino mang lalaking makakaamoy sa kanya. Nang matapos mag-ayos si Magdalena, ay kinuha niya sa mesa ang isang handbag kung saan naroon ang lighter at isang kaha ng mentol na sigarilyo. Kailangan niya yon para hindi siya mainip sa paghihintay. Lumabas na ng kanyang tinutuluyang bahay at dumiretso na sa lugar kung saan ay kanyang tatambayan sa magdamag na lilipas. Tabing kalsada yon na kung saan ay maraming dumadaang sasakyan. Yun ang tambayan ni Magdalena. Naupo siya sa isang waiting shed. Binuksan ang dalang handbag at kinuha ang lighter at isang stick ng sigarilyo. Sinindihan at ilang ulit na humithit sabay buga ng usok. Hindi ako dapat masiro ngayon. Sayang ang bihis ko kung walang magaganap. Yun ang sabi ni Magdalena na tila kinakausap ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay may humintong kotse. Agad siyang tumayo at lumapit. Ay, Pogi. Gusto mo ba ng good time? Tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa ang driver ng kotse. Isang mistisong lalaki na nasa edad 40 anyos na. Pagkatapos titigan si Magdalena, ay napailing lamang ang lalaki. Saka muling pinaandar ang kotse. Si pa ang buwiset. Akala naman kung sinong gwapo. Ay mukha nga siyang ewan. Ay nako, hindi na nga bale. Ayokong sirain ang gabi ko. Relax lang, Magdalena. Sigurado may darating na malaking isda sa'yo. Ganon ang ugali ni Magdalena. Kahit nag-iisa siya sa paghihintay ng kanyang magiging kliyente, ay pilit niyang nililibang ang kanyang sarili sa pagsasalita ng mag-isa. Kinakausap niya ang kanyang sarili. Ayan, ayan! May van na paparating. Kailangan may display ko ang aking long-legged para maglaway siya sa legs ko. Yan, ganito. Iaangat ko pa ng konti. Mukhang nakuha nga ni Magdalena ang panlasa ng driver ng van. Huminto ito. Ano, Pogi? Gusto ba ng good time? Pwede ba? Basta ikaw. Pwedeng pwede. Magkano? Alam mo, huwag ka na magtanong. Alam kong kayang-kaya mo naman eh. Magkano nga? Lumapit si Magdalena at may ibinilong sa lalaki. O ano? Gusto mo? Ayos yan. Gusto ko yan.
Madali ka naman palang kausap eh. Tara, Halika na. okay. Agad na binuksan ng lalaki ang pinto ng minamanehong van. Malaki ang pagkangisi nito nang sumakay si Magdalena sa unahan ng sasakyan, katabi ang driver. O ano? Saan tayo? Ako ang bahala. May alam akong lugar na mura. Pero Chuck, mag-e-enjoy ka. Gusto ko yan. I'm sure. Hindi ka magsisisi, Pogi. Aba, dapat lang, no? Oo naman. Maraming ulit kitang dadalhin sa langit. Nakakapanginig naman ang laman niyang sinasabi mo. Parang gustong-gusto ko nang makarating sa pupuntahan natin. Oo, sandali, cool ka lang. Huwag mong paspasan. Baka mamaya niyan eh, sa halip na sa langit tayo makarating, sa ospital tayo o sa punerarya pulutin. Aba, wag naman. Kaya huwag kang atat. Ikaw, masyado kang ano eh. Makakarating din tayo sa langit, huwag kang mag-alala. Mga ilang minuto pa ang lumipas at pinahinto na ni Magdalena ang sasakyan. Dito na ba? Oo, dito na yon. Teka, walang bahay dito eh. Kaya nga mura eh, dahil walang mga bahay dito. Paano tayo makakarating sa langit? Ano ka ba? Di sa loob ng sasakyan mo, talo-talo na dyan. Pwede naman, di ba? Pwede. O sige, umpisahan na natin. Oo, sige. Kanina pa naninikip ang pantalong ko eh. At naglalaway na rin ako sa'yo. Ang ganda-ganda mo kasi. Nakakaano ka. Teka lang, ano ba? Dahan-dahan. Parang gusto mo na akong sakmalin yan sa ginagawa mo eh. Ano kasi, nakapanggigigil ka. Kaya sige na, laban na! Tuluyan nang nagpaubaya si Magdalena sa driver ng van. Subalit mga ilang minuto ang lumipas, ay maririnig ang sigaw ng lalaki. Kaya lang walang maaaring tumulong sa kanya. Malayo sa kabahayan ng lugar na yon, walang ibang makakarinig. Kaya ang sigaw ng lalaki ay nilamon na lamang ng dilim. Kinabukasan, agad na kumalat sa Baryo Santolan ang tungkol sa lalaki na natagpuan sa isang bakanting lote. Said ang dugo sa katawan at wakwak ang dibdib nito. Nawawala ang lamang loob. Nakapanghihilakbot ang itsura ng patay na lalaki at kung paano ito pinaslang. Sa kabilang dako, sa isang bahay sa Baryo Santolan, ay nag-aalmusal sina Aling Tinay, ang anak na si Ricardo na may palayaw na karding, at bunsong si Utoy. Ano ba yan? Ang aga-aga tapos ganyang balita na agad ang maririnig ko. Aba, patayin mo na nga yung radyo, Utoy. Kung bakit kasi inay, sa balita ka pa po nakikinig eh. Dapat sa kantahan na lang para po hindi ka nai-stress ng ganyan. Hayan tuloy, patayan agad ang napakinggan mo. Saka inay, di na po kayo nasanay. Araw-araw na lang po may krimen naman po nangyayari. Oo nga po, inay. Nakakadiri lang kasi. Paano ba naman? Inisa-isa pa nung nagbabalita yung itsura ng bangkay na nakita. Na kesyo sa idawan dugo, wakwak ang katawan, at walang itinira sa lamang loob. Aba, ano may isip ng nakikinig? Hindi ba nakakadiri? Tapos po, ang almusal pa po natin, inay, ay spaghetti na maraming ketchup. Parang madugo nga po, no? Ay, ano ba naman yan, Utoy? Pinalala mo pa. Pasaway ka talagang bata ka. Utoy, tigilan mo na nga si inay. Lalong masisira si Knura niyan eh. Baka mamaya niyan hindi na yan makakain ng spaghetti na puro ketchup. Okay lang po, Kuya Karding. Di, ako na lang po ang uubos. Hayan, ganyan tayo. Kahit kailan masiba ka talaga. Sinisira mo ang panlasa ko dahil gusto mo, ikaw lahat ang umubos itong spaghetti. Aba, baka mabatukan kita dyan, Utoy. Inay naman joke lang naman po yun. Utoy, tinabi ko na sa'yo, tigilan mo na si inay ha. Baka tuluyang mainis yan sa'yo, hindi ka pa kainin ng tanghalian. Hala, oo nga pala no.
Sige po inay, behave na po ako. Good boy na po ako. Isisiper ko na po itong bibig ko. Pero anak, gaya ng ibinalita kanina, parang lumalala yata ang ganyang kaso ano? Pangalawa na yan, parang bawat barangay ay may napapabalita na merong pinapatay tapos ganyan din ang nangyari. Yun na nga po eh. Kuya, baka isa lang ang gumagawa nun. Umiikot sa iba't ibang barangay. May punto si Utoy, inay. Ibig sabihin, Ricardo, ay may serial killer dito sa lugar natin. Kung pare-pareho ang paraan ng pagpatay, posibleng ganun nga po, inay. Pero kuya, di ba sabi wakwak daw po ang katawan? Eh di parang halimaw o kaya ay mabangis na hayop ang gumawa nun. Yan nga ang palaisipan eh. Kung hayop ba o anong klaseng halimaw ang pumapatay. Huwag mo sabihing ikaw ang mag-iimbestiga ng kasong yan, ha, Ricardo? Malamang ako nga po, inay. Dahil halos magkapareho lamang eh. Anak, mag-iingat ka, ha? Natutuwa ko na naging isang pulis ka. Pero nakakatakot din kasi palagi kang umaalis. Baka hindi ka na makabalik pa, anak. Si inay talaga oh, kung ano-ano agad ang iniisip eh. Utoy, alam mo kung gaano kadelikado ang trabaho ng Kuya Ricardo mo. Pero inay, alam kong kayang-kaya po ni kuya yun. Idol ko nga po siya eh. Ano ka mo? Aba, gusto mo rin maging pulis? Opo inay. Nako, please lang Utoy. Iba na lang. Huwag mo lang tularan ng kuya mo. Sige na po inay. Ay sige, sundalo na lang po. Utoy, hindi ka nakakatawa ha? Ayaw niyo pa rin? Ganun din yun eh. Delikado pa rin. Sige po, magpupolitiko na lang po ako. Magiging presidente po ako para mabilis pong yumaman. Ay nako, tumigil ka na nga sa kalokohan mo, Utoy. Basta, ayokong gagayahin mo ang kuya mo. Ay nako, ang labo talaga ng nanay ko. Sala sa init, sala sa lamig. Samantala, ng umagang yon, ay kakauwi lang ng bahay ni Magdalena. Masaya ang kanyang gabi dahil nag-enjoy na naman siya. Hindi lang isa ang kanyang naging kliyente. May pera na siya. Naging maligaya pa. Solve na solve. Ika nga. Humarap siya ng salamin. Hinawi ang kanyang mahabang buhok na tumatakip sa kanyang muka at hinaplos yun. Napangiti siya dahil iba ang tingin niya sa kanyang sarili. Para siyang lalong bumabata at mas kumikinis ang kanyang kutis. Sa itsura niyang yon, sa tila lalong nagiging kaakit-akit, ay tiyak na marami pang lalaki ang maghahangad ng kanyang kagandahan. Minsan ay namimili na rin siya ng lalaki dahil mas gusto niya ay gwapo at maraming pera. Pero may pagkakataon na basta lalaki ay pwede na, wag lang sobrang bagets o matanda. Kahit amoy pawis at amoy grasa, ayos na. Ang mahalaga ay magiging masaya siya. Dahil nakarating na sa presinto ng pulisya ang tungkol sa isang lalaking natagpo ang patay, kaya nadagdagan ang trabaho ni Ricardo. Kung dati ay 2 lang ang kasong kanyang inaasikaso, ngayon ay nadagdagan pa ng isa. Ayaw niya nang madagdagan pa uli ito dahil pahirap yon sa kanya. Saka hindi na rin maganda ang idudulot nun sa Baryo Santolan, lalo lamang itong lilikha ng takot sa mga naninirahan doon. Kaya sa mga susunod na araw ay kailangan ng magkaroon ng lead ang kanyang ginagawang investigasyon. Yun rin ang inaasahan ng kanyang chief. Kapag nalutas niya ang kasong naka-assign sa kanya, posibleng mapadali ang hinihintay niyang promotion. 9:00 ng gabi, nagising si Magdalena dahil may lumilipad na hayop na paikot-ikot sa kanyang higaan. Hindi kasi umaalis ang paniki hanggat hindi siya nagigising. Subalit nang magising siya, ay huminto sa paglipad ang paniki. Bumitin sa sampayan na naroon sa kwarto ni Magdalena. Narito ka na naman para mangulit, Chiquitita. Yun ang tawag niya sa paniking tila nang gigising sa kanya. Ano na naman ba ang kailangan mo? Inuutusan ka ba? Tumugon ang paniki
na tila sumagot sa tanong ni Magdalena. Ay nako, iniistorbo mo naman ang tulog ko eh. Sige na, pupunta ako. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng sinabing ni Magdalena, ay agad na lumipad ang paniki, dumiretso sa nakaawang na bintana ng kwarto at tuluyang nawala sa dilim. Napilitan na si Magdalena na mag-ayos ng kanyang sarili. Meron siyang dapat puntahan. Ang paniki na naging panauhi niya ay siyang nagdala ng balita sa kanya at hindi niya maaaring baliwalain ang mensahe ng hayop dahil hindi yun makakabuti sa kanya. Makaraang mag-ayos ng kanyang sarili si Magdalena, ay lumabas na ito ng kanyang tirahan. Nilakbay ang madilim na gabi, patungo sa isang kubling lugar sa Kakahuyan. Doon ang kanyang destinasyon. Samantala, naghahanda na sa pagtulog ang nanay at kapatid ni Ricardo. Samantalang siya naman ay magsisimula pa lang sa kanyang trabaho ng gabing yon. Sadyang sa gabi ang kanyang duty dahil sa gabi nangyayari ang mga krimen. Sa gabi lumilitaw ang sinumang nilalak na gumagawa ng kasamaan at pumapatay. Walang makapagsabi kung tao o halimaw o isang aswang nga ba ang naghahasik ng lagim sa Baryo Santolan. Sumakay si Ricardo ng kanyang motorsiklo. Walang tiyak siyang pupuntahan. Kailangan niyang umikot sa baryo at magronda. Hindi siya naka-uniforme, kundi civilian clothes ang suot niya. T-shirt na puti, dark brown na sombrero, itim na pantalon at itim din na leather jacket. Katulad ng mga action star sa pelikula. Kahit mainit, kailangang naka-jacket para malaman na siya ang bida. Huminto si Ricardo sa waiting shed. Doon muna siya magpapalipas ng oras. Naupo sa sementong upuan na naroon at nagsindi ng sigarilyo. Nakakadalawang hit-hit pa lamang siya nang may lumapit sa binata. Gi, pwede mo makisindi? Nakalimutan ko kasing dali ng lighter ko eh. Si Magdalena ang lumapit kay Ricardo. Gaya ng dati, hapit sa katawan ang suot na manipis na damit, kaya kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Mahaba at itim na itim ang kanyang buhok. Halos lumuwa na rin ang malalaki at malulusog na dibdib ni Magdalena. Wari nang aakit ito. Nakatingin sa kanya si Ricardo na hindi agad nakapagsalita. Hoy, Pogi! Ang sabi ko, kung pwede ba akong makisindi? Makikisindi ka? Oo, pwede ba? Oo naman. Itong sigarilyo. Ikaw ha? Iba ang tingin mo sa akin. Parang hinuhubaran mo ko eh. Hindi Pero miss, ang totoo ang ganda mo kasi. Kung sa mansanas, ang sarap mong kagatin. Bakit? Gusto mo bang itry? Ha? Hindi. Ano bang ginagawa mo rito? May hinihintay ka ba? Wala. Nagpapahangin lang ako. Ikaw, ba't nasa kalye ka pa ng ganitong oras sa ganda mong yan? Baka may mga lalaking mambastos sa'yo o kung mapano ka pa. Hay nako, sanay na ako no? Nabastusin? Higit pa ron. Aba, talaga lang ha? Pero ba't pumapayag kang bastusin ka? Andun kasi ang pera eh. Gets. Naiintindihan ko na. Buti naman. Ikaw ba? May plano ka bang bastusin ako ha, Pogi? Nagbibigay ako ng discount. Minsan nga, libre pa eh. Talaga? Alin ang gusto mo? Sa discount o sa libre? Wala sa dalawa eh. Naku ha, suplado ka pala, Pogi. Pihikan ka pa. Hindi naman sa ganon. Ba't ayaw mo? Nag-iingat lang ako. Ano pa yan? Ang sakit mo magsalita Para mo na rin sinabi na may sakit ako Oy, clear ako no? Malinis pa ako sa puti. Kapupunta ko nga lang sa doktor kahapon at negative.
Wala naman akong sinabing may sakit ka eh. Basta ayoko lang. Sige na nga. Wala pala akong mahihita sa'yo. Diyan ka na. Ay, teka. Ano nga palang name mo? Baka mamaya magkita tayo ulit eh. Di ko alam ang itatawag ko sa'yo. Ako si Ricardo. Pero pwede mo akong tawaging Karding. Wow! Lalaking name mo ah. Pati palayaw. Tapos yummy ka pa. Wala na akong hahanapin pa. Yun nga lang, nireject mo ang beauty ko. Sige na nga, dyan ka na. Kailangan ko pang humanap ng boundary eh. Bye-bye, Pogi. Teka. Ikaw, hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo. Ako ba? Ako nga pala si Magdalena. Ang babaeng magpaparala sa'yo ng ligaya sa dilim ng gabi. Ayos ah. Parang sa pelikula. O ano? Susubukan mo na ba? Game ako. Palabiro ka pala. Hoy, hindi no. Joke lang. Baka isipin mo mapilit ako. Sige na. Kokota na muna ako. Mag-iingat ka ha. Baka mamaya, kumapano ka dito sa kalye. Ikaw ang mag-ingat. Alam mo naman siguro ang bali-balita. Yung may pumapatay, tapos luwa ang laman loob. Oo, yun na nga. Alam mo pala eh. Siyempre no, updated kaya ako sa mga ganyang ganap. Pero, huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Hindi ka ba natatakot? Natatakot din. Pero, mas natatakot ako tuwing katapusan. Katapusan ng mundo? Hindi no, katapusan ng buwan. Dahil may mga babayaran ako. Parating na si Judith. Judith ng bahay, Judith ng kuryente at tubig. O di ba? Palabiro ka talaga ha? Hindi naman. Pinangingiti lang kita. Masyado ka kasing seryoso eh. Sige na, hahanap na ako ng dilihensya para mabawasan yung takot ko sa katapusan. Iniwan na ni Magdalena si Ricardo. Nakangiti naman na umiiling-iling lang ang binata. Bumenta kasi sa kanya ang kalokahan ni Magdalena. Pero hindi maalis sa kanya ang paghanga sa angking kagandahan ni Magdalena. Yun nga lang, hindi tipo ng binatang pulis na basta nalang pumapatol sa kahit na sino, si Ricardo. Una, ay may pagpapahalaga siya sa sarili niya. Ikalawa, nag-iingat siyang magkasakit. At ikatlo, nasa oras siya ng kanyang trabaho. Malayo na si Magdalena kay Ricardo, pero lihim siyang nanghihinayang dahil hindi niya napapayag ang binata sa ibig niyang mangyari. Pero hindi maalis kay Magdalena ang makaramdam ng paghanga sa binata dahil bihira ang tulad nito na may paninindigan at pagpipigil sa sarili. Sabi nga, palay na ang lumapit sa manok pero ayaw pa rin tukain. Habang naglalakad si Magdalena ay huminto ang isang motorsiklo na may dalawang magkaangkas na sakay. Ay, sa wakas! May dilihensya na ako. Nakipag-usap ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo. Madali ang kanilang naging usapan at agad na nagkasundo. Teka, paano ko? Saan ako sasakay dyan? Bumaba ang isang sakay ng motorsiklo. Pinasakay si Magdalena at saka umangkas uli ang isa pang lalaki. Pinagitnaan nila si Magdalena. Nagkasya ang tatlo sa motorsiklo. Hindi naman kasi kalakihan ang katawan ng dalawang lalaki. Si Magdalena naman ay balingkinitan ang katawan kaya walang naging problema. Gaya ng dapat mangyari ay si Magdalena ang nasunod kung saan sila pupunta. Kung saan ipapadama ni Magdalena ang kasiyahang ibibigay sa mga lalaki papunta sa sinasabing langit. Subalit katulad ng mga unang pangyayari ay natagpo ang patay ang isa sa mga lalaking naging kliyente ni Magdalena. Said ang dugo at bukas ang dibdib na ang lamang loob ay nakalitaw. Buhay ang isa sa dalawang lalaking sakay ng motorsiklo, subalit tulala at hindi ito makausap. Umiiyak at sumisigaw na tila takot na takot.
Sa madaling salita, ay nabaliw ang lalaki dahil sa sindak at panghihilakbot sa kanyang nakita. Minsan pa ay nadagdagan ang krimen na naganap sa Barrio Santolan, kaya lalo lamang nabahala ang ina ni Ricardo. Anak, ano kaya kung mag-iba ka na lang ng trabaho? Inay, pagpupulis po ang natapos ko. Kahit na ba pwede naman ang ibang trabaho sa'yo. Makakapag-apply ka naman ng trabaho na hindi malalagay lagi sa panganib ang iyong buhay. Inay, sinumpaan po namin ang ganitong tungkulin. Pero anak, parang mas mauuna pa yata ako mamatay kaysa sa'yo Huwag po kasi kayo masyado mag-aalala. Nanay naman anak, hindi mo maaalis sa akin ng palaging nininervyos kapag wala ka dito sa bahay. Bawas-bawasan niyo po kasi ang pagkakape niyo. Nako, Kuya Carding, ang dalas pagkape niya ni Inay. Nakisabat na si Utoy na kanina pa nakikinig sa usapan ng ina at ng kanyang kuya. Oh, ako na naman ang nakita mong bata ka. Tapos po, kapag nagkakape si Inay, Kuya, ang dami rin niya maglagay ng gatas. Oh, okay lang naman yun Para mas malasahan ni inay ang kape, hindi ba? Mali, Kuya. Dahil nga sa paglalagay ni Inay ng maraming gatas sa kape, ay lalo siyang nininervyos. Paano nangyari yun? Kuya, di ba ang kape nakakanervyos? Oo, Ang gatas, ano naman? pampalakas. Tapos, pinagsama pa ni Inay yung kape at gatas. Kaya yan tuloy, lalong lumakas ang kanyang nervyos. Napangiti si Aling Tinay sa sinabi ni Utoy. Kinutusan naman ni Ricardo ang bunso niyang kapatid. Aray ko naman, Kuya. Kumakakotong ka naman, Aray, ang kate. Puro ka kasi kalokohan Isa pa, sumasabat ka sa usapan ng mga tatanda. Pinangingiti ko lang naman kayo ni Inay, Kuya Utoy, ganito Ikaw na ang bahala kay inay. May duty ako ngayon. Kuya, kung samahan na lang kaya kita sa duty mo. Bakit? May magagawa ka ba dun? Baka kasi ako makahuli dun sa serial killer na sinasabi nila Mukhang hindi basta serial killer yun Ano bang sinasabi nila? Halimaw daw inay. Anong klaseng halimaw, Kuya? Isang aswang Utoy. Anong klase kaya siya na aswang, Ang sabi, uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo sa pagiging isang mabangis na hayop, gaya ng isang asong gubat o asong ulod. Umiinom ng dugo at kumakain ng lamang loob. Yak! Naku po, yan ang nga ba ang sinasabi ko? Diyos na mahabagin. Nakakatakot naman pala. Tapos, nag-iisa ka lang lagi, anak. Inay, hindi sasantuhin ng baril ko ang aswang asbo na yun. Paano kung hindi tinatabla ng bala ang aswang na yon, anak? Inay, may nakahanda na rin akong bala ng baril na yari sa pilak. Ito ang makakapatay sa aswang na yun. Minsan pa ay naging laman ng kalye si Ricardo para magbantay at tugisin ang napapabalitang serial killer na ngayon ay pinaniniwalaan ng isang aswang dahil sa paraan ng pagpatay nun. Kung laman ng kalye sa gabi ang binatang pulis, ganun din naman si Magdalena. Laman din ng kalye para naman magbigay ng panandaliang kaligayahan at kumita. Muli ay nagkita silang dalawa. Ikaw na naman? Ang sakit mo naman magsalita, Carding. Pasensya ka na. Para bang sawang-sawa ka na sa itsura ko. Samantalang, second time pa lang naman na nagkita tayo. Oo nga pala, no? Samantalang ako, nilulook forward ko lagi na makita ka. Bakit naman? Secret! Namimiss mo ba ako? Kung sabihin kong namimiss kita, maniniwala ka ba? Oo naman. Carding? May girlfriend ka na ba? Wala pa. Naku ha, sa gwapo mong yan, wala kang syota. Bakit naman? Ganun talaga eh. Hindi pa siya dumarating. Baka naman,
Iba ang hanap mo. Yung yung kuwan lang. Aba, hindi ah. Talagang hindi pa siya dumarating. Ano ka ba? Dumating na kaya siya? Nasaan? Andito sa harap mo. Laging naghihintay sa'yo. Always open. Palabiro ka talaga, Magdalena. Alam mo, sa buhay nito, kung di tayo magiging palabiro at masaya, madali tayong tatanda. Alam mo, Magdalena, masarap ka sigurong kasama. Ha? Oo naman, masarap ako sa kama, no? Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sabi ko, masarap ka sigurong kasama. Ah, linawin mo kasi. Iba ang pandinig ko eh. Kala ko, masarap ako sa kama. Ayaw mo pa rin talaga akong tigilan sa mga kalokohan mong yan, ha? Kung makakalusot lang naman. Ah, siya nga pala. Napapansin ko, lagi ka rin nasa kalye kapag gabi. Umamin ka nga sa akin. Anong aaminin ko sa'yo? Pahada ka, no? Uy, anong pahada? Yung mga lalaking nag-aalok ng alam mo na, yung parang trabaho ko rin. Naku, hindi. Hindi ako ganun. Bakit lagi ka nasa kalye kapag gabi? Dahil sa trabaho ko. Nagro-ronda ako eh. At tinitiyak ko, may ligtas sa mga taga rito sa Barrio Santolan. Ah, tanod ka pala. Tama ka, parang ganun. Pulis? Basta. Narito ako para sa kaligtasan ng mga taga rito sa baryo. Yun nga lang, hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita yung hinahanap ko. Hindi ko pa nauhuli. Sino? Yung gumagawa ng krimen. Yung nilalang na nagdadala ng lagim dito sa baryo. Ang tapang mo pala. Nag-iisa ka lang Tapos hindi mo pa sigurado kung anong klaseng nilalang yung sinasabi mong gusto mong hulihin. Kailangan maging matapang, Magdalena. Siya nga pala. Madalas ka rin nasa kalye. Wala ka bang nakikita o nararamdaman na gumagala? Alam ko matutulungan mo ko. Wala naman. Saka, baka iniiwasan din ako. Baka takot siya sa magagandang kagaya ko. Ikaw talaga, oo. Pero, basta, kapag may nakita ka, sabihin mo kaagad sa akin. Oo, Carding. Nanginginig pa. O sige, Magda. Kailangan ko nang lumipat ng pwesto. Saka iikot pa ako dito sa ibang lugar eh. Okay, Carding. Mag-iingat ka, ha? Lumayo na si Ricardo. Sinundan siya ng tingin ni Magdalena. Nakaramdam siya ng pagkabahala. Pero kailangan na lang siguro niya ang mag-ingat. Habang naglalakad palayo si Magdalena, ay may kakaiba siyang nararamdaman sa binatang pulis. Humahanga siya rito. Hindi lang dahil sa pagiging gwapo at matipuno nito, kundi dahil na rin sa ipinapakitang respeto nito sa kanya. Hindi kaila kay Ricardo ang uri ng kanyang trabaho, pero gayon pa man ay hindi siya nakakaranas ng pambabastos sa binata. Nakikipagbiruan man siya dito, ay naroon pa rin ang respeto sa kanya nito. Pwedeng dahil bago lang silang magkakilala, kaya malalaman niya sa mga susunod pa nilang pagkikita kung magbabago ba ang pakikitungo sa kanya ni Ricardo. Ang tanging alam niya ay nararamdaman niya sa puso niya na humahanga siya sa binata. Samantala, napapaisip naman si Ricardo tungkol kay Magdalena. Bagamat iba ang karisma at dating nito sa kanya, ay kayang-kaya niyang paglabanan yon. Ayaw rin kasi ni Ricardo na maging mapagsamantala, lalo na sa kahinaan ng isang babae. Lumipas pa ang mga oras at lumalim ang gabi. Habang laman ng isip ni Ricardo si Magdalena, ay hindi niya maiwasan ang magduda. Lalo na't gabi-gabi ay laman ito ng lansangan. Maaaring may kinalaman ito sa nangyayaring krimen sa Barrio Santolan. Tumayo ang binatang pulis sa kinauupuan sa gilid ng kalye. Tinungo ang kanyang motorsiklo. Pinaandar ito upang pumunta sa ibang lugar. Hindi pa siya ganap na nakalalayo nang makarinig siya ng sigaw
ng isang lalaki. Napahinto siya sa pagmamaneho at mula sa kadiliman ay may naaninag siyang isang anino. Isang lalaking walang saplot ang tumatakbo at takot na takot. Nagsisisigaw ito at makikita sa mukha ng lalaki ang labis na takot at panghihilakbot. Sinalubong ito ni Ricardo at tinanong kung anong nangyari. Sa pautal-utal na salita at takot na mukha ng lalaki ay sinabi na may halimaw na gustong pumatay sa kanya. Mabuti na lamang at natakasan niya ito. Nasaan ang halimaw na sinasabi mo? Itinuro ng lalaki ang direksyon at hindi na nagpaliwanag pa kay Ricardo. Nagmamadali na itong umalis at walang pakialam kung wala siyang anumang suot. Ang mahalaga sa kanya ay makaalis na ng lugar na yon. Matindi pa rin ang nararamdaman takot. In-start na uli ng binatang pulis ang kanyang motorsiklo. Pinuntahan ang direksyon na itinuro ng takot na lalaki. Isang lumang bodega yon na tila matagal nang hindi ginagamit. Maliwanag ang buwan, kaya kitang-kita ni Ricardo nang may aninong lumabas mula sa loob ng lumang bodega. Nagkubli siya. Hindi siya dapat makita ng nilalang na galing sa loob ng bodega. Pulisman siya, subalit hindi niya ito maaaring basta hulihin. Sakaling may kinalaman nga ito sa kinatakutan ng lalaki. Wala siyang katibayan. Masusing pinagmasdan ni Ricardo ang nilalang na lumabas mula sa loob ng bodega. Sinipat niya kung mukhang halimaw ito. Tumapat ang mukha ng nilalang na yon sa liwanag ng buwan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa nakita, kilala niya kung sino yon. Si Magdalena. Siyang nanggaling sa loob ng lumang bodega. Lalo lang may nabuong konklusyon si Ricardo. Kung kanina ay nagdududa lang siya sa pagkatao nito, ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng katibayan na posibleng may kinalaman nga si Magdalena. Hinayaan niyang makaalis si Magdalena. Hindi siya maaari magpakita dahil masisira ang kanyang mga plano para sa mga susunod na araw. Dapat siyang magkaroon ng matibay na ebidensya. Dahil pinaghihinalaan na ni Ricardo si Magdalena, ang tanging ginawa niya ay alamin ang tirahan nito. Pinagtanong-tanong niya sa buong baryo Santolan ang tirahan ng babae. Madali naman niyang natuntun yun. Nakabuo siya ng isang plano. Aba, may kumakatok ka. Sino kaya ito? Binuksan ni Magdalena ang pinto. Nagulat siya at hindi makapaniwala sa kanyang bisita. Magandang araw, Magda. Aba, Carding, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman tong tirahan ko? Ipinagtanong-tanong ko lang. Oh, ba't ganyan ang pagkakatitig mo sa akin? Pogi ka pa rin pala, kahit ganitong oras. Akala ko, sa gabi lang eh. Pogi pa ako ng lagay nito ah. Wala pa nga akong tulog eh. Hindi ka pa natutulog? Mula sa duty ko kagabi, tumuloy na ako dito sa inyo. Pinatuloy ni Magdalena ang binata at saka pinaupo. Reks pala tayong wala pang tulog. Ano nga palang sadya mo? Wala lang. Gusto ko lang pumasyal sa isang kaibigan. Kaibigan lang? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Ang gusto ko kasi, syota. Joke lang. Puro ka talaga biro. Gusto ko rin kasing malaman kung okay ka lang dito sa tinitirhan mo. Baka kasi mamaya yan meron ng gugulo sa'yo. Wala naman. Saka takot sila sa akin, no? Mataray kasi ako eh. Sa'yo lang ako mabait. Ganun ba? Pero parang hindi ka naman mataray. Kasi kahit dito lang tayo naging magkakilala, sa palagay ko mabait ka naman. Mukha lang mabait. Siya nga pala, gusto mo bang magkape? Hindi na. Salamat na lang. Baka lalo akong di makatulog yan kapag pinainom mo ko ng kape. Ibang kape ang iaalok ko sa'yo. Yung makakatulog ka kagad. Kasi lalagyan mo ng gamot na pampatulog. Ikaw talaga, oo. Ha? Naku, hindi ah. Hindi ako ganun.
Hindi, nagbibiro lang ako. O paano? Hindi na ako magtatagal. Gusto ko lang talagang tiyakin na okay ka dito sa tinitirahan mo. Hindi na nagtagal si Ricardo at umalis na rin ito. Isa sa rason kung bakit nagpunta siya sa bahay ni Magdalena ay para simulan na rin niya ang kanyang pag-iimbestiga. Ibig niyang malaman ang totoong karakter nito. Pero sa ginawang pagpapatuloy sa kanya at sa mga nakita niya sa loob ng tinitiran ay mukhang maayos naman ito sa pamamahay. Hindi makalat at walang anuman na maaaring maging katibayan na may masama itong ginagawa. Kaya biglang naguluhan si Ricardo. Gayunpaman, hindi pa rin niya inaalis sa kanyang isipan na isa si Magdalena sa kanyang pinaghihinalaan na may kinalaman sa nangyayaring pagpatay sa Barrio Santolan na pinaniniwalaang isang halimaw ang gumagawa nun. Wala na si Ricardo pero nakangiti pa rin ang labi ni Magdalena. May hatid na kilig sa kanya ang ginawang pagdalaw ng binata. Pakiramdam niya ay umabot hanggang sakong ang haba ng kanyang buhok. Masarap sa pakiramdam na may isang gwapo at matipunong lalaki na dumalaw sa kanya at ang dahilan ay para tiyakin ang kanyang kaligtasan. Pagod man sa magdamag na pagroronda si Ricardo, pagdating ng tanghali ay gumigising siya para kumain. Masarap na sinigang na karning baboy ang inihanda ni Aling Tinay sa anak. Habang kumakain ay nag-usap ang mag-ina tungkol sa trabaho ng binatang pulis. May sospek ka na ba kamo? Opo, Nay. Pero dapat ko pa rin pag-aralang mabuti. Sino ba siya? Pasensya na po, Inay, ha. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo eh. Pero isa po siyang babae. Ano kamo? Babae? Isang napakagandang babae, Inay. Sus Mariosep, magandang babae pa talaga. Tingnan mo nga naman, kapag magandang babae, hindi nga basta pinaghihinalaan na gumagawa siya ng masama, hindi ba? Kaya nga dapat po, Nay, ipagpatuloy ko po ang pag-iimbestiga ko. Babaeng aswang pala kung ganon. Yan po ang aking aalamin, Inay. Kung talaga bang halimaw siya. Mula nang magkaroon ng pagdududa si Ricardo kay Magdalena, ay una niya nang minanmanan ang buhay nito. Pero tinitiyak niya na hindi yun malalaman ni Magdalena, kaya lagi siyang dumidistansya ng malayo sa tirahan nito upang hindi siya makita. Kaya kakaiba para kay Ricardo ang gabing yun, dahil ang kailangan niya'y sundan ang mga lakad ni Magdalena at nang makakuha siya ng ebidensya, dapat niyang makumpirma kung ano ang totoo. Mula sa pinagkukubliang lugar ay nakita niyang bihis na bihis si Magdalena. Oras na naman para magliwaliw ito sa kalye at humanap ng dilihensya. Kailangan niyang kumita para sa kanyang pangangailangan. Nauunawaan yun ni Ricardo na bagamat mali ang paraan ni Magdalena para mabuhay, ay wala naman itong inaapakang tao. Kapit siya sa patalim, sabi nga. Yun ang paraang alam ni Magdalena. Ayaw niya ng pakialaman at panghimasukan yun. Sinadya ni Ricardo na wag munang makipagkita kay Magdalena. Makakakilos kasi siya ng maayos at magagawa niyang sundan ito sa anumang gagawin sa magdamag na lilipas. Mula sa madilim na bahagi ng kalye ay nakamasid si Ricardo. Hindi na muna siya gumamit ng kanyang motorsiklo upang walang maging ingay sa kanyang gagawing pagsunod kay Magdalena, kundi bisikleta na lang muna ang kanyang ginamit na sasakyan. Kitang-kita niya ang pakikipagtransaksyon at pakikipag-usap nito sa isang lalaking nasa edad 40. Sa maikling sandali ng pag-uusap ay tila nagkasundo na sila. Magkasabay na lumakad ang dalawa. Ang kutob ni Ricardo ay sa lumang bodega de derecho ang mga ito. Hindi nga siya nagkamali dahil yun ang lugar na naging destinasyon ni Magdalena at ng lalaking kliyente. Sa loob ng lumang bodega na yon, alam niyang magaganap ang lahat. Tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng lumang bodega si Magdalena at ang lalaking kasama. Nang matiyak na ni Ricardo na nasa loob na, ay saka siya lumapit. Kailangan niyang malaman ang magaganap sa loob ng bodega. Kaya lamang,
Hirap siyang makahanap ng lugar upang makita ang mga mangyayari. Kailangan niyang pumasok din sa loob, kaya lamang ay tila napaka-imposible dahil tiyak na makikita siya. Saglit na nag-isip ng dapat gawin si Ricardo. Iikot na lang siya sa kabilang bahagi ng lumang bodega. Doon siya hahanap ng kahit bintana na maaari niyang akyatan upang makita niya ang loob. Kaya lamang, delikado ang bintanang nakita niya. Bukod sa marumi, ay marupok na rin ang mga kahoy na maaari niyang akyatan at patungan. Kaya mas pinili na lang niyang manatili sa may pinto ng bodega upang doon mag-abang. Madilim sa loob ng bodega at wala siyang anumang makita. Lalo na't naging maramot ang buwan ng pagkakataong yun. Wala itong ibinigay na liwanag. Sa simula ay nakarinig si Ricardo ng mahinang hagikgik ng lalaki na tila kinikiliti ito. Nasundan ng bahagyang ungol hanggang sa kung ano-anong ingay pa dahil sa nangyayari sa loob ng madilim na bodega. Maya-maya pa ay sigaw na ng lalaki ang kanyang narinig. Kasabay ang tila atungal o kakaibang ungol ng isang tila hayop. Agad na kinapa ni Ricardo ang kanyang baril. Ikinasa at inihanda niya. Pagkaraan ay katahimikan muli ang namayani. Nawala ang tila ungol mula sa isang mabangis na hayop. Kailangan ng makialam ni Ricardo. Kinuha niya ang isang maliit na flashlight sa kanyang bewang. Inihanda na rin niya ang kanyang baril. Sinindihan ng flashlight at nagbigay ng liwanag sa loob ng bodega. May kalakihan ang bodega, may mga lumang gamit, ilang sirang kotse sa loob. Itinutok niya sa iba't ibang lugar sa loob ng bodega ang liwanag mula sa flashlight. Hinahanap niya si Magdalena. Hinahanap niya ang hayop na kanina'y maingay na umuungol, subalit hindi niya makita. Ang tanging nasinaga ng liwanag ng kanyang flashlight ay ang bangkay ng lalaki. Nagkalat ang dugo sa sahig ng lumang bodega. Maraming kagat sa leeg at wakwak ang dibdib ng kawawang lalaki. Muli ay pinaikot-ikot ni Ricardo ang liwanag ng flashlight sa loob ng bodega. Kaya lang, wala pa rin ang hinahanap niya. Bakit nawawala roon si Magdalena? Kung siya ang naging aswang o halimaw na yon na pumatay sa lalaki, bakit hindi niya ito makita? Nasaan si Magdalena? Ayaw pa sanang umalis ni Ricardo sa loob ng bodega, pero wala talaga roon ang kanyang hinahanap. Kaya nang matiyak niyang wala roon si Magdalena, ay nagpasya na siyang umalis. Bukas, itatawag na lang niya ang tungkol sa bangkay ng lalaking naroon. Ipagbibigay alam niya yon sa kanyang hepe. Samantala, ang hindi alam ni Ricardo ay nasa loob pa rin ng bodega si Magdalena. Nasa itaas ito ng bubong at merong kasama. O ang lalaking yon? Sino siya, Magdalena? Kilala mo ba siya? Isang kaibigan, Ursula. Nakikipagkaibigan ka lang hindi mo sinasabi sa akin. Ursula, kailangan bang alam mo lahat sa lakad ko? Pati na rin ang mga taong magiging kaibigan ko? Oo, dapat lang, Magdalena. Lalo na ang tungkol sa lalaking yon. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang siya sa akin? Anong ibig mo sabihin? Gusto mo ba siya? Ursula, wag mo na sanang pakialaman pa si Ricardo. Lahat naman ginagawa ko Sinusunod ko ang mga utos mo. Abat dapat lang. Dahil yon ang ating kasunduan. Kaya kailangan hindi ka maglilihim. Hindi ka dapat magtago. Hindi nagustuhan ni Magdalena ang sinabi ng kausap niyang si Ursula. Sino nga ba si Ursula sa buhay ni Magdalena? Nabubuhay sa dilim si Ursula. Galing siya sa lipi ng aswang na kung tawagin ay aswang bangkilan. Isang uri ng aswang na nagtataglay ng kagandahan kapag nasa anyo sila ng tao. Subalit kapag nagpalit na ng anyo ay nagiging nakakatakot ang itsura at nagmumukhang mabangis na hayop na pumapatay at kumakain ng lamang loob ng tao. Yun ang pagkatao ni Ursula.
siya ang totoong pumapatay ng mga lalaking nagiging kliyente ni Magdalena. Ginagamit lang niyang kasangkapan si Magdalena para makahanap ng mga magiging biktima at maibsan ang pagkauhaw sa dugo at pagkain ng sariwang lamang loob ng mga tao. Hindi aswang si Magdalena, ngunit hindi siya maaaring saktan o gawing pagkain ni Ursula dahil kailangan niya ito. Si Ursula ang tipo ng aswang na may dugong bugaw kung ituturing. Hindi siya lumalabas para humanap ng malalapa, kundi may ibang gagawa nun para sa kanya. At si Magdalena yon, na isa sa kanyang alipin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na di kayang gawin ni Ursula. Ngunit bakit nga ba pumapayag si Magdalena na maging alipin ng reyna ng aswang? Ano nga ba ang nagiging pakinabang niya kay Ursula? Minsan pa ay bumalik sa isipan ni Magdalena kung paano nag-cruise ang landas nila ni Ursula. Mayaman at sikat na negosyante si Ursula. Iba't iba ang business niya. Isa si Magdalena sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Personal assistant, subalit may nagawa si Magdalena na ikinagalit ni Ursula. May nawaldas siyang pera at para hindi ipakulong ay nakipagkasundo na lamang si Magdalena. Gagawin niya ang lahat, wag lamang siyang ipahuli sa mga pulis. Doon na rin ipinagtapat ni Ursula kay Magdalena ang kanyang lihim. Yun na nga ay ang pagiging aswang bangkilan nito. Hindi lang pangkaraniwang aswang, kundi reyna ng mga aswang. Nung una ay natakot pa si Magdalena dahil baka kung anong gawin sa kanya ni Ursula. Subalit sinabi ni Ursula na wala siyang gagawing masama kay Magdalena basta magiging tapat ito sa kanya. Bukod pa doon ay may kakaibang kapangyarihan din ang reyna ng mga aswang. Nagagawa nitong panatilihin ang taglay na ganda at kabataan ni Magdalena. Nagiging kaakit-akit siya sa mata ng mga kalalakihan, bagay na gustong-gusto ni Magdalena. Subalit ang pinakamahigpit na dahilan kung bakit napapayag siya ni Magdalena sa mga gustong mangyari ni Ursula, sapagkat malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang mga magulang at kapatid. Ipapapatay siya ni Ursula. Hindi papayag si Magdalena na mangyari yun. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Dahil sa pananakot at pagbabanta ni Ursula ay naging sunod-sunuran si Magdalena. Gamit ang kanyang kagandahan ay gumagala siya sa gabi. Bukod sa kaligayahan na napapala niya kapag may mga kalalakihang kliyente siyang nakukuha, nagkakaroon din siya ng pera. Hindi si Magdalena ang pumapatay sa kanyang mga nagiging kliyente, kundi si Ursula. Tanging tagahanap lang si Magdalena at ang bawat lalaking maaakit ni Magdalena ay dadalhin niya sa isang lugar kung saan naghihintay si Ursula. Bukod sa pagkauhaw sa tawag ng laman ni Magdalena at pagiging masaya niya kapag may nakakaniig siyang lalaki, ay ginagawa rin itong pagkain. Kailangan yun ng reyna ng mga aswang bangkilan upang mapanatili ang kanilang lakas at kapangyarihan, maging ang pagiging sariwa. Yun ang tanging alay nila sa kanilang Panginoon ng dilim, ang gumawa ng mga pagpatay. Hindi alam ni Magdalena kung hanggang kailan siya magpapaalipin kay Ursula. Subalit, hindi niya yun maaaring takasan sapagkat ang magiging kapalit noon ay kanyang kapahamakan, pati ng kanyang mga mahal sa buhay. Kinabukasan ay pinuntahan ng mga kasamahang pulis ni Ricardo ang bangkay ng lalaking sinabi niya. Nakipag-usap naman siya sa kanilang hepe. Nangako na gagawin ang lahat para mahuli ang kriminal. Matibay ang kanyang hinala na si Magdalena ang pumatay. Yun nga lang, hindi nakita ni Ricardo nang patayin ni Magdalena ang kawawang lalaki. Isa pa, ay wala rin ito sa lugar ng krimen. Samantalang kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata nang pumasok ito sa lumang bodega, kasama ang lalaking pinaslang. Kaya ang pangyayaring yun ay naging palaisipan kay Ricardo. Paanong nawala si Magdalena sa lugar ng krimen? Kung nagiging halimaw man ito, ay anong uri nga ba ng halimaw?
kung isang uri ng aswang ay anong itsura ng pagkaaswang. Ang nais ni Ricardo ay mas matibay na ebidensya na makikita mismo ng kanyang mga mata bago niya hulihin si Magdalena. Isang araw, pahinga yon ni Ricardo. May librong binabasa ang kapatid na si Utoy. Nilapitan niya ito. Ano yung binabasa mo, Utoy? Libro po, tungkol po sa mga aswang. Ba't ka nagbabasa ng ganyan? Trip ko lang po, kuya. Heto po, tingnan mo. Iba-iba pa ang uri ng aswang. Gaya nito, may aswang na sinasabi nilang aswang na tiktik, aswang na manananggal, aswang asbo, aswang gabunan, at aswang bangkilan. Ngayon ko lang din nalaman yan, Utoy. Ako nga rin, kuya eh. Akala ko kapag sinabing aswang, ay yung katulad ng mga palabas doon sa TV na babaeng nahahati ang katawan kapag gabi. Pero iba-iba pala, no? Merong lumilipad, meron din namang hindi. Kundi nagbabago lang ng itsura. Kuya, yung tungkol sa kasong iniimbestigahan mo, di ba ang sabi, kagagawan daw yun ng aswang? Yun ang sinasabi nila. Anong klaseng aswang daw, kuya? Napaisip si Ricardo dahil hindi naman niya nakita na lumipad si Magdalena pagkatapos pumasok sa loob ng bodega. Kaya isang uri ito ng aswang na hindi lumilipad kundi nagbabago lamang ang itsura. Samantala, sa isang liblib at tagong lugar na kung saan ay pinagtataguan ni Ursula ay naroon si Magdalena. Gusto ko nang lumaya, Ursula. Saan? Sa mga ipinapagawa mo sa akin. May kasunduan tayo, Magdalena. Pero napapagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Gusto mo nang magpahinga? Ngayon din ibibigay ko ang kapahingahang sinasabi mo. Anumang oras ay pwede na kitang patayin. Ati ang pamilya mo. Huwag mo na sana silang idamay. Ayaw mo silang madamay. Pero ang gusto mo, palayain na kita. Kung pwede lang sana. Hindi pa. Dahil kailangan pa kita. Marami pa tayong gagawin. Gusto ko nang magbagong buhay. Hindi pwede. Makakalaya ka lamang sa naging kasunduan natin kapag wala na ako. Subalit ang nasa isip ni Magdalena, hindi basta mawawala o mapapatay si Ursula, kaya paano niya makukuha ang nais niyang kalayaan? Meron nga pala akong nais na ipagawa sa'yo. Ano yon? Ang lalaking nakita ko sa lumang bodega. Si Carding? Carding pala ang pangalan niya. Magdalena, kailangan ko siya. Ano? Narinig mo naman ang sinabi ko. Kailangan ko si Carding. Ursula, iba na lang. Ihahanap na lang kita ng iba. Marami pa naman dyan eh. Bakit? Huwag siya. Importante siya sa'yo? Hindi naman. Kaya lang mabait siya eh. At ayoko mapahamak si Carding. Umiibig ka sa kanya kung ganon. Hindi ko alam. Pero wala akong pakialam sa anumang nararamdaman mo sa lalaking yon, Magdalena. Ang gusto ko, dalhin mo siya sa akin. Kaya sa mga susunod na araw, siya ang ibig kong makitang kasama mo. Gusto ko siya. Hindi na sumagot pa si Magdalena. Mabigat sa damdamin niya ang ibig ipagawa sa kanya ni Ursula. Samantala, ng mga sumunod na gabi, ay hindi na nakita pa ni Magdalena si Ricardo. Naalala niya ang nangyari sa bodega. Naisip niya na baka alam na nito ang tungkol sa kanyang lihim. Kung sakaling alam na nga ni Ricardo, ay pupuntahan siya sa kanyang tirahan upang doon ay hulihin o patayin. Subalit hindi ganun ang nangyari dahil muli ay nagkita sila. Hindi yun gabi kundi araw. Nang hindi inaasahan ay nagkasalubong sila ni Ricardo. Gusto sanang umiwas ni Magdalena pero nilapitan siya ni Ricardo. Magda! Magda, sandali! Ano nangyayari sa'yo? Ikaw pala yan, Carding. Iniiwasan mo ba ako? Hindi ah. Kanina nang makita mo ko,
Parang gusto mong tumakbo papalayo eh. Ano kasi? Nagmamadali lang ako. Meron pa akong gagawin. Talaga lang ha? Bakit nga pala? May kailangan ka ba sa akin? Meron sana eh. Tungkol saan? Parang hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin ang tungkol doon. Pwede bang doon na lang tayo sa tirahan mo? Natigilan si Magdalena dahil iba ang kanyang kutob. Posibleng ang alam na ni Ricardo ang tungkol sa itinatago niyang lihim. Sumama si Ricardo sa tirahan ni Magdalena. Tahimik lang sila habang naglalakad. Malakas ang kaba sa dibdib ni Magdalena. Nag-iisip siya ng mga isasagot at ipapaliwanag sa magiging tanong ni Ricardo. Nang makarating ng bahay, ay pinapasok ni Magdalena ang binatang pulis. Hindi siya nag-abala pang alokin ito ng kung anong maiinom at makakain. Mas interesado siyang malaman ang mga itatanong sa kanya ng binata. At dito na tayo sa tinitirhan ko, Carding. Ano bang gusto mong malaman? Magda, ayoko sanang pagdudahan o pag-isipan ka ng hindi maganda. Kaya lamang base sa aking mga nakita, ikaw ang kasama niya. Anong ibig mong sabihin? Yung lalaking pinatay sa bodega. Sinundan mo kami? Hindi ko sinasadya na sundan kayo. Saka, tungkulin ko na alamin ang tungkol sa nangyayaring krimen dito sa baryo. Hindi ako, Carding. Kung iniisip mong ako ang pumatay doon. Kung hindi ikaw, sino? Yun nga rin ang ipinagtataka ko eh. Wala ka sa lugar ng krimen. Pero nakita ko na pumasok ka doon kasama ng lalaking pinatay. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo. Kailangan mong sabihin sa akin para matulungan kita. Lalo na kung sinasabi mo na hindi ikaw ang may kagagawan nun. Na hindi ikaw ang pumatay. Hindi nga ako. Sino nga? Hindi ko pwedeng sabihin. Natatakot ka? Agda, magtiwala ka sa akin. Handa kitang tulungan. Basta sabihin mo sa akin ang nalalaman mo. Gayunpaman ay hindi nagawang pagsalitain ni Ricardo si Magdalena. Nakita rin ng binatang pulis ang takot sa mukha ng kausap. Subalit naguguluhan siya kung dapat niyang paniwalaan si Magdalena o pinaglalaruan lang siya ng babae. Ang ginagawang pag-iimbestiga ni Ricardo sa mga kasong hawak niya ay naikwento niya sa kanyang ina. Nakagawian niya na yon para mabawasan din ang pag-aalala nito. Anak, maaaring nasa panganib ang buhay ng babaeng sinasabi mo. Kaya hindi niya magawang magsalita. Pero nangako po ako sa kanya, ina. Natutulungan ko siya. Kahit na ba Pero siya ang susi para matapos na ang paghahanap ko sa kriminal. Pangkaraniwang tao man o aswang. Basta, gawin mo lang lagi ang bilin ko sa'yo bago ka pumasok sa trabaho mo, ha? Yon ay humingi ka lagi ng gabay at tulong sa ating Panginoon. Hindi ko po nakakalimutan yun, inay. Ayokong may mangyaring masama sa'yo, anak. Wala na nga ang tatay nyo dahil maaga siyang nawala, sanhi ng sakit. Ayoko namang maaga ka ring mawawala sa akin, anak. Hindi po mangyayari yun, inay. Kaya nga dinodoble ko po ang aking pag-iingat. Abay, dapat lang. Saka lagi rin kitang isinasama sa mga panalangin ko gabi-gabi. Samantala, muling sumapit ang dilim. Kung dati normal ang pagdating ng gabi sa buhay ni Magdalena, yun ay tila naging kakaiba na ang mga sumunod na gabi para sa kanya. Mabigat ang kanyang katawan, hindi dahil meron siyang sakit, kundi dahil sa inaasahan ni Ursula. Ibig niyang si Ricardo ang isama niya. Di ko talaga kaya. Anong gagawin ko? Ayoko. Hindi maaari. Ang mga salitang yon ang naibulong ni Magdalena sa kanyang sarili. Alam niyang madali lang gawin yon, pero may pumipigil sa kanya. Yun ang nararamdaman niya para sa binatang pulis. Marami na siyang nakilala at nakahalubilong lalaki, pero iba para sa kanya si Ricardo
sa binatang yun lang siya nakaramdam ng kakaibang saya at respeto. Bagamat walang anumang namamagitan sa kanila, ay nagkaroon ng malalim na bahagi sa puso niya ang ipinakitang kabaitan sa kanya ni Ricardo. Samantala, kahit may pagdududa, ibig pa ring matiyak ni Ricardo ang lahat ng hinala niya. Kung totoo man ang kutob niya, ay ibig niyang mahuli sa akto si Magdalena na may kinalaman sa krimen para magkaroon ng matibay na rason para arestuhin ito. Kaya muli ay minanmanan niya ang bawat gagawin nito. Hindi pumapalya si Magdalena sa naging gawain ito gabi-gabi. Minsan pa'y tumambay muli ito sa tabing kalsada. Si Ricardo ay nakamasid lang sa di kalayuan. Ang mata ay hindi inaalis sa pagkakasubaybay sa bawat kilos ni Magdalena. Minsan pa ay may lumapit uling lalaki kay Magdalena. Gaya ng dati, nagkaroon muna ng maikling pag-uusap. Nang magkasundo ay isinama ni Magdalena ang lalaki. Nakasunod naman si Ricardo, subalit hindi ito isinama ni Magdalena sa lumang bodega. Kaya may pagtataka ang binatang pulis. Gusto lang ba siyang iligaw ni Magdalena? Ano ang ibig nitong palabasin? Sa isang madilim na tila tambakan na may mga sirang sasakyan, dito isinama ni Magdalena ang lalaki. Pumasok ang dalawa sa sira at lumang sasakyan na matagal nang nakapirmi doon. Hindi komportable si Ricardo dahil parang lumalabas na ng boboso lang siya sa nangyayari. Umabot din ng kalahating oras ang kanyang paghihintay. Dinig na dinig niya ang ingay ng bawat kilos at galaw ng dalawa sa loob ng sirang sasakyan. Maging ang mga ungol ay may kakaibang hatid sa kanya, pero pilit niyang binabaliwala yon. Ginagawa lang din niya ang kanyang trabaho. Natapos na ang kaganapan sa loob ng lumang sasakyan, pero gaya ng inaasahan ni Ricardo, tulad ng mga nangyari dati, ay wala siyang narinig na sigaw o wala ring namatay ng gabing yon. Bakit ganun? Nasayang ang paghihintay ko. Nainis si Ricardo. Dismayado siya. Hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Pagkakataon na sana yon para hulihin niya si Magdalena. Binayaran ng lalaki si Magdalena at saka umalis na ito. Hinalikan pa ni Magdalena ang perang ibinigay ng lalaki. Umalis na si Ricardo. Pakiramdam niya'y pagsasayang lang ng oras ang kanyang ginawa. Samantala, pagod si Magdalena na naupo muna sa isang matigas na bagay sa may tambakan. Sinadya niyang huwag dalhin ang lalaking naging kliyente sa lumang bodega sapagkat ramdam niya na sinusundan siya ni Ricardo. At isang bagay pa, kaya hindi sa lumang bodega niya dinala ang lalaki ay dahil iba ang inaasahan ni Ursula. Si Ricardo ang nais nitong makita na isasama ni Magdalena, bagay na hindi niya kayang gawin. Kaya naman nang sumunod na araw ng pakikipagkita ni Magdalena kay Ursula ay hindi maganda ang nangyari. Sinaktan siya ni Ursula. Malakas na sampal ang pinakawalan nito. Kailangan mong gawin sa akin to, Ursula! Nananakit ka! Dahil hindi ka marunong sumunod sa utos ko. Nakikiusap ako sa'yo. Ang sabi ko, hindi maaari. Huwag si Carding! Huwag siya! Gusto ko siyang matikman. Siya ang nais kong maging ama ng aking magiging anak. At pagkatapos, anong gagawin mo sa kanya? Wala ka na ron. Basta ang gusto ko, gawin mo ang ipinag-uutos ko sa'yo. Dahil sa susunod na biguin mo ako, hindi mo na magugustuhan ang gagawin ko. Nakikiusap ako sa'yo, Ursula. Tama na. Tapos na ang usapan natin. Kaya ang inaasahan ko sa susunod ay isasama mo na rito ang lalaking yon. Hindi umimik si Magdalena. Sa puso niya ay naroon pa rin ang pagtanggi. Mahirap para sa kanya ang gustong ipagawa ni Ursula. Samantala, sa pag-uwi ni Ricardo sa kanilang bahay, ay wala rin ito sa kondisyon. Pakiramdam kasi niya'y nalinlang siya sa gabing lumipas. Gustong-gusto na kasi niyang matapos ang hinahawakang mga kaso.
para maipakita niya sa kanyang hepe na maaasahan siyang pulis. Isa pa ay magiging basihan yon para sa inaasam niyang promotion sa hinaharap. Dapat may mga kaso siyang malutas. Masarap ang inihandang pagkain ng kanyang ina pero wala siyang gana. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at pagkatapos na alisin ang sapatos at hubarin ang suot na t-shirt ay nahiga na ito sa kama. Gusto niya ang mahaba-habang oras ng pahinga. Asan na ang kuya mo, Utoy? Natutulog na po, inay. Hindi na kumain? Hindi na po, inay. Mukhang bad trip po eh. Ano ka mo? Bad trip? Abay, bakit kaya? Baka po na-busted. Wala nga akong alam na nililigawan ng kuya Karding mo eh. Baka po, hindi lang po niya sa atin sinasabi. Abay, pwede rin yon. Hayaan na lang po natin si kuya, inay. Kung sa bagay, saka hindi rin madali ang kanyang trabaho. Nagsisimula ng dumilim nang may tumawag kay Magdalena. May-ari ng tindahan na malapit lang sa tinutuluyan niya. May tawag siya sa telepono. Doon din kasi siya madalas tumatawag para makausap ang kanyang pamilya na nasa probinsya. Hindi pa uso nun ang cellphone. Bunsong kapatid ni Magdalena ang kausap niya sa telepono. Umiiyak na tila natatakot. Bakit, Gina? Ano nangyayari sa'yo? Ikinuwento ng kanyang kapatid ang bagay na ikinakatakot nito. Ano ka mo? May mga lalaking nagpunta dyan? Sino sila? Hindi makapaniwala si Magdalena. Ilang minuto rin ang kanilang naging pag-uusap. Nang maibaba ang telepono, ay napaisip si Magdalena. Posibleng kumikilos na si Ursula. Ginagamit nito ang kanyang pamilya para mapapayag siya sa ibig nitong mangyari. Naisip niya na hindi talaga ito titigil hanggat hindi natutupad ang gusto nito. Minsan pa'y sumapit ang gabi. Naghahanda si Ricardo upang muling sundan si Magdalena. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli sa aktong gumagawa ito ng krimen. Sinabi man ito na hindi siya ang gumagawa ng pagpatay, hindi pa rin siya kumbinsido. Dalawang bagay ang kanyang gagawin. Hulihin ng buhay si Magdalena o di kaya ay tuluyan itong patayin kapag nanlaban. Subalit ayaw ni Ricardo na ang mangyari ay ang panghuli. Mas gusto niyang hulihin ng buhay si Magdalena kahit pa isa itong aswang gaya ng kanyang kutob. Kaya inihanda niya ang kanyang baril na may balang pilak na sadyang nakalaan para sa mga elemento ng kadiliman. Samantala, sa lugar ni Magdalena ay hindi pa ito nag-aasikaso. Masakit para sa kanya ang natanggap na balita. Galit ang kanyang nararamdaman para kay Ursula. Idinadamay na nito ang kanyang pamilya. Ginagamit na para mapilitan siya. Da naman niyang gawin ang lahat maliban sa isang bagay na ipinakikiusap niya, ngunit ayaw siyang pakinggan. Huminga ng malalim si Magdalena. Nag-iisip ng dapat niyang gawin. Nagtatalo ang isip at damdamin kung ano nga ba ang kanyang pipiliin. Handa ba niyang ipagkanulo si Ricardo at isama sa lugar ni Ursula para hindi na pakialaman pa nito ang kanyang mga mahal sa buhay? O kaya naman ay pipiliin niya ang kaligtasan ng mga taong mahalaga sa kanya? Napahawak sa kanyang ulo si Magdalena. Nahihirapang magdesisyon pero kailangan niyang pumili. Samantala, sa lugar ni Ricardo, sumakay na ito ng kanyang motorsiklo para gawin ang kanyang trabaho at upang pangalagaan din ang katahimikan ng Barrio Santolan. Destinasyon niya ay ang waiting shed kung saan una niyang nakita si Magdalena. Alam niya na yun pa rin ang lugar lagi na tinatambayan nito. Nang dumating sa waiting shed ng baryo ay naroon na nga si Magdalena. Kung dati ay makulay ang suot nito, subalit ngayong gabi ay hindi ganon. Ternong kulay itim ang suot pero hapit pa rin sa katawan kaya makikita ang ganda ng hubog. Gaya ng dati, mapang-akit pa rin, lalo na kapag mapapatingin sa gawing dibdib. Halos lumuwa ito na talaga namang magpapainit ng katawan sa kahit sinong lalaking makakakita sa kanya.
Bumaba ng kanyang motorsiklo si Ricardo. Nakita ni Magdalena na lumapit sa kanya ang binata. Agad napansin ng binatang pulis ang kalungkutan nito. "Namatayan ka ba, Magda?" May himig pagbibiro ang panimula ni Ricardo. Yun ang nasabi niya dahil sa suot nitong damit. Wala. Wala naman. Trip ko lang magsuot ng itim para maiba. Pero nakikita ko sa mukha mo na parang malungkot ka. May problema ba? Napabuntong hininga na lamang si Magdalena. "Maaari mong sabihin sa akin. Baka matulungan kita." Sana nga. "Ano ba yon?" Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. "Ikwento mo lang. Ganun kasimple." Pwede bang samahan mo ko? "Saan?" Kailangan ko kasi ang tulong mo May nagtatangka ba sa buhay mo, Magda? Saka ko nilang sasabihin sa'yo, Karding. Okay lang ba sa'yo? Hindi agad sumagot si Ricardo. Nag-iisip siya kung papayag ba sa ipinapakiusap ni Magdalena. Maaaring may masamang binabalak ito. Yun ang unang pumasok sa isip ng binata. Marahil ay alam na nito ang ginagawang pagsubaybay niya sa mga lakad. May masamang pinaplano si Magdalena at posibleng gawin siyang biktima. Ang patayin siya at gawing pagkain ang kanyang lamang loob. Ang mga bagay na yon na posibleng mangyari ang nasa isipan ni Ricardo. Sakaling yun nga ang plano ni Magdalena, ay handa na rin siyang tuluyang patayin ito. Kung yun ang tanging paraan para matapos na ang krimen sa baryo. At nang matapos na rin ang kanyang trabaho para lutasin ang kasong hawak niya. Kinapa niya ang baril na nakasiksik sa bewang ng suot niyang pantalon. Yun ang sandatang maaari niyang panghawakan na proteksyon niya sa anumang plano ni Magdalena na pinaniniwalaan niyang aswang. Payag ka na ba, Karding? "Oo, Magda. Sabi ko sa'yo, ang gusto ko'y tulungan ka." Halos magkasabay na tumayo ang dalawa. Naunang lumakad si Ricardo. Nakasunod lamang si Magdalena. Sumakay na ng kanyang motorsiklo ang binata. Tinenyasan naman ni Ricardo si Magdalena upang umangkas sa motorsiklo. Pagkaangkas ni Magdalena at napadikit ang kanyang katawan kay Ricardo, kaya naamoy niya ang pabango ng binata. Iba ang dating nun sa kanya. May kakaibang kilig at init sa kanyang pakiramdam. Lalo lang naragdagan ang paghanga ni Magdalena kay Ricardo. Ini-start na ng binata ang motorsiklo. "Humawa ka sa bewang ko." Agad na sumunod si Magdalena. Lalo ulit na dagdagan ang kakaibang init na kanyang nararamdaman. Kung sino-sino na rin ang nag-angkas kay Magdalena, pero iba ang sandaling yon, lalo na't ang lalaking kanyang kursunada ang nag-angkas sa kanya. Pakiramdam ni Magdalena ay nasa langit siya ng oras na yon. Ayaw niya nang matapos pa ang sandaling yon na kasama si Ricardo na halos magkadikit na ang kanilang katawan. Subalit nang malapit na sila sa lugar na pupuntahan, ay pumara si Magdalena. Ipinahinto niya ang motorsiklo. "Oh, bakit, Magda?" Hanggang dito na lang ako, Karding. "Oh, akala ko ba sabi mo sasamahan kita dahil mayroong problema?" Karding, wag na lang. Hindi ka dapat madamay. "Sabi ko nga sa'yo, handa kitang tulungan." Maraming salamat na lang. Pero hindi ko pala kaya. "Ang alin ba?" Sige na, iwan mo na ako rito. Bumalik ka na sa waiting shed. O kaya, tumuloy ka na sa ibang lakad mo. "Sigurado ka ba?" Oo, Karding. Salamat na lang. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko kayang madamay ka sa problema ko. Bumaba na ng motorsiklo si Magdalena. Sinenyasan niya na si Ricardo para umalis na ito. Sumunod naman ang binata. Nang makita ni Magdalena na nakalayo na si Ricardo, ay tinahak na niya ang lugar kung saan sila magkikita ni Ursula. Sa lumang bodega, doon pa rin ang kanilang tagpuan. Samantala, nang makalayo na si Ricardo kay Magdalena, ay inihinto nito ang motorsiklo. Kailangan bumalik siya. Yun na ang pagkakataon
upang ganap na niyang malaman ang lahat tungkol sa lihim ni Magdalena. Ibinalik niya ang motorsiklo. Bago pa makarating sa lumang bodega, ay tumigil na si Ricardo. Itinago niya sa isang madamong lugar ang kanyang motorsiklo. Lalakarin na lang niya ang daan papunta sa lumang bodega upang hindi na siya makalikha pa ng ingay. Pumasok na sa loob ng madilim at lumang bodega si Magdalena. May ilang kandila na nagbibigay ng tanglaw sa loob na nasa kandelabra. Nakita niyang kanina pa roon naghihintay si Ursula. Matagal mo akong pinaghintay, Magdalena. Pasensya ka na, Ursula. Sumama kasi ang pakiramdam ko. Nagdadahilan ka pa. Nasaan siya? Nasaan ang lalaking sinasabi ko sa'yo? Hindi ko siya naisama. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Ursula. Nayanig ang muka at utak ni Magdalena. May kasunduan tayong hayop ka. O baka naman, gusto mong mamatay na ang mga mahal mo sa buhay. Hindi ko sila dapat dinadamay dito. Yun lang ang paraan para mapasunod kita. Kaya lang nagmamatigas ka pa rin, Magdalena. Bakit kailangan si Carding pa? Marami akong maaaring ibigay sa'yo. Mas matitipuno. Mas malalakas. Huwag lang siya. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Ang lalaking yon ang gusto ko. Bakit? Nagseselos ka? Naiinggit ka na ako ang unang makakatikim sa kanya dahil hindi mo pa siya natitikman. Gusto mo lahat sa'yo. Hindi ba siya mahulog sa kagandahan mo, Magdalena? O baka naman, dahil naaamoy na niya ang sikreto mo. Alam na niya na hindi ka totoong babae, kundi isang lalaki. Isang bakla na ang katawan ay parang tunay na babae. Kaya wala siyang mapapala sa'yo. O baka naman, pinandidirihan ka niya. Yun ang katotohanan. Hindi isang tunay na babae si Magdalena. Isa siyang lalaki na may pusong babae. Magno ang kanyang tunay na pangalan, pero mas pinili niyang tawagin siyang Magdalena dahil na rin sa ginagawa niyang pang-aakit sa mga lalaki, dahil pagsunod yun sa utos ni Ursula. O ano, natahimik ka no? Dahil tama ako, baka pandirihan ka niya. Mabuting tao si Carding. Hindi siya gaya ng sinasabi mo. May respeto siya sa akin. Iginagalang niya ako at matatanggap niya ako. Baliw! Akala mo lang yon. At dahil hindi mo nagawang dalhin dito ang lalaking yon, bukas, hintayin mo lang ang balita sa'yo. Dahil wala na ang mga magulang mo at kapatid. Hindi mo gagawin yan, Ursula. Natatakot ka? Sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Balikan mo ang lalaking yon at isama rito. Mula sa madilim na bahagi ng lumang bodega, sa may pintuan ay biglang lumitaw ang isang anino. Si Ricardo yon na nakapasok na sa loob at narinig ang pagtatalo ni Magdalena at Ursula. Hindi na kailangan! Dahil nandito na ako. Tingnan mo nga naman. Hindi ka na pala mahihirapan pa, Magdalena. Andito na ang makisig na binata. Carding, hindi ka dapat nagpunta rito. Nangako ko na tutulungan kita. At kanina narinig ko ang pagtatalo nyo. Yun pala ang dahilan. Kaya pinabalik mo ko. Dahil ayaw mo maging biktima ako ng babaeng yan. Carding, siya si Ursula, ang reyna ng mga aswang. Siya ang pumapatay at kumakain ng mga lamang loob ng tao. At hindi ako. Gaya ng nasabi ko na sa'yo. Dahil hindi ako aswang, ginagamit lang niya ako para humanap ng magiging biktima niya. Naiintindihan kita, Magdalena. Ang babaeng yan pala ang dapat na magbayad sa mga krimen na nangyari dito sa baryo. Oo, Carding. Ang totoo, nahihirapan na rin ako sa mga pinapagawa niya sa akin. Kaya lang, hindi ako makatanggi. Dahil nasa panganib ang buhay ko at ng pamilya ko. Dito pa talaga kayo nagdrama.
Halika, lalaki. Tingnan mo ko. Hindi ba ako kaakit-akit? Napatingin si Ricardo kay Ursula. Sa unang tingin ay hindi makikita ang pagkaaswang nito. Kung sapat niyang boses. Dahil napakaganda ni Ursula. Mahaba at ulat ang buhok. Napakaganda ng hubog ng katawan. At maaaninag sa manipis na puting kamisot ang kaakit-akit na alindog. Tumingin ka sa akin, binata. Sa mga mat ko. Hindi mo iwasan ni Ricardo ang mapatitig kay Ursula. Nagtama ang kanilang mga mata. Natulala ang binata na unti-unting naiinip mismo ni Ursula. Lumalakad papalapit sa reyna ng mga aswang si Ricardo. Karding, anong ginagawa mo? Huwag kang lumakit sa kanya! Huwag! Huwag kang makialam, Magdalena. Ito na ang sandaling pinakahinihintay ko. Halika, binata. Lumapit ka. Lapit. At angkinin mo ako. Nakatitig lang si Ricardo. Ganap na siyang napasailalim sa hipnotismo at kapangyarihan ni Ursula. Si Ricardo ang gagamitin ni Ursula upang magdalang tao siya at mapagpatuloy pa ang kanilang lahing aswang. Hindi ito maaari. Kailangan pigilan ko si Ricardo. Hindi lang ni Magdalena ang binata upang di tuluyang makalapit kay Ursula. Huwag, Karding! Huwag! Mapapahamak ka! Huwag kang makialam, Magdalena. Hindi pinakinggan ni Magdalena ang sinabi ni Ursula, kaya nagalit ito. Unti-unting pinagalaw ng reyna ng mga aswang ang kanyang mahabang buhok. Tila may buhay ito na patuloy sa paghaba at pumulupot sa leeg ni Magdalena. Sasakal ako! Sasakal ako! Ama lang yan sa pakialamerang kagaya mo. Pilit pinatanggal ni Magda ang buhok ni Ursula na nakapalupot sa kanyang leeg. Subalit nahihirapan siya dahil sa higpit ng pagkakapulupot nito. Hanggang kapusin sa hininga si Magdalena at nawalan ng malay. Saka lumuwag ang pagkakapulupot ng buhok ni Ursula at pinakawalan si Magdalena na walang malay. Samantala, tulala pa rin si Ricardo at nasa ilalim ng kapangyarihan ng reyna ng mga aswang. Humiga si Ursula at inutusan ang binata upang tabihan siya. Inalis ni Ursula ang suot na t-shirt ng lalaki, samantalang patuloy ang ginagawa niyang pag-akit dito. Sunod-sunuran si Ricardo sa bawat gawin ni Ursula. Nais niyang mapunlaan siya ni Ricardo upang magdalang tao. Unti-unti nang nagkakamalay si Magdalena. Medyo madilim ang kanyang nakikita dahil sa paninikip ng hininga at pagkakasakal sa kanya ng buhok ni Ursula. Saglit pa ay ganap nang naging malinaw ang kanyang paningin. Agad niyang nakita ang ginagawa ni Ursula kay Ricardo. Galit ang naramdaman ni Magdalena habang hinahalikan ni Ursula ang katawan ng binata. Iginala ni Magdalena ang kanyang mga mata. Isang piraso ng matulis na bakal na may isang dipa ang haba ang nakita niya. Agad niya tong kinuha at tumakbo ng mabilis palapit kay Ursula na nakatalikod. Buong lakas na itinaon sa likuran ni Ursula ang matulis na bakal. Lumusot ito sa katawan ng reyna ng aswang. Pumuslit ang dugo ni Ursula at natalsikan sa muka si Ricardo. Sanhi ng dugo na tumalsik sa muka ni Ricardo at tila natauhan ito. Nakalaya sa pagiging alipin sa hipnotismo ni Ursula. Nagtataka at nasa muka ang pagkagulat sa mga nangyayari. Nagwawala naman si Ursula na nagbago ang anyo nito. Naging napakapangit na aswang. Pumulubot ang balat at ang muka ay naging katulad ng mabangis na baboy ramo. Umaatungal dahil sa bakal na nakabaon sa katawan at nahihirapan siyang tanggalin yun. Nasa isang sulok lang si Magdalena na pinanonood ang pagwawala ng aswang na si Ursula. Hindi niya akalain na magagawa niya ang bagay na yon. Kung dati takot ang namamayani sa damdamin niya tuwing kaharap si Ursula, ngayon ay nagkaroon siya ng tapang sapagkat nakita niya ang ginagawa nito sa lalaking hinahangaan niya. Tuluyan nang bumalik ang kamalayan ni Ricardo, kaya kitang-kita niya ang aswang na si Ursula. Nagmamadali niyang binunot ang baril
na nakasiksik sa kanyang bewang, pinuntirya ang aswang. 3 magkakasunod na putok ng baril ang pinakawalan ng binatang pulis. Lahat yun ay tumama sa katawan ni Ursula. Kitang-kita ni na Magdalena at Ricardo ang pangingisay ng aswang pagkaraang tamaan ng balang yari sa pilak. Tuluyan nang nawalan ng buhay ang reyna ng mga aswang. Naaagnas ito at naging malapot na likidong itim na kumalat sa hig ng bodega. Lumapit si Magdalena kay Ricardo. Nagpasalamat ito sa binata. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Magda. Iniligtas mo ko. Kundi dahil sa iyo, baka kung ano na ang ginawa sa akin nung hayop na yon habang nasa ilalim ako ng kanyang hipnotismo. Iniligtas mo rin ako, Carding. Ngayong wala na ang aswang na siyang nananakot at nagpapatakbo ng buhay ko. Malaya na ako sa kanya. Malaya na rin ang Baryo Santolan sa lagim na dala ni Ursula. Pero may kasalanan pa rin ako, Carding. Nagpagamit ako kay Ursula. Alam ko namang hindi mo gusto yun, Magda. Ipapakulong mo ba ako? Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagawin yun. Pero isang bagay lang ipapakiusap ko sa'yo. Ano yun? Gusto kong magbago ka. Gawin ang tama. Hindi gaya ng ginagawa mo gabi-gabi. Oo, Carding. Talaga magbabago na ako. Dati akong nagtatrabaho sa isang beauty parlor. Yun ang babalikan kong trabaho. Tama yun. Alam mo, kapag kaharap kita, hindi pa rin ako makapaniwala, Magda. Saan? Na ano? Na hindi ka tunay na babae. Pero ang totoo, nagkaroon na rin ako ng pagdududa. Yun nga lang, wala akong katibayan at naiiya akong itanong sa'yo kung ano ba ang tunay mong kasarian. Kaya nga, muntik na kitang patulan eh. Naging mapagpigil lang ako. Sana hindi mo na pinigilan, ikaw naman, oh. Para nasubukan mo sana kung paano ako magmahal. Joke lang yon, Carding. Pero totoong masaya ako, ha. Naging kaibigan ko ang isang kagaya mo. Hindi nanghuhusga at may respeto sa kagaya ko. Dapat lang na hindi mawala sa atin ang respeto sa kapwa. Kahit ano pa siya. Salamat, Carding. Sana hindi mawala ang pagiging magkaibigan nating dalawa. Siyempre naman. Basta kailangan mo ang tulong ko, andito lang ako. Ininahad ni Ricardo ang kanyang kamay. Gumanti naman si Magdalena. Hinawakan ang kamay ng binata bilang pagpapahayag ng kanilang pagiging magkaibigan. Naging panatag na ang isip ni Magdalena dahil tapos na ang pagiging alipi niya kay Ursula. Makakapagsimula na ng panibagong buhay. Nagkaroon pa siya ng matatawag na tunay na kaibigan sa kabila ng kanyang piniling pagkatao. Natuldukan na rin ang takot sa Baryo Santolan. May maganda na ring ibabalita si Ricardo sa kanilang hepe, kaya magiging payapa na uli ang lahat. Ano man tayo, sino man tayo, mahalaga na laging magpapakatotoo upang makita natin ang tunay na kaibigan na handang tumanggap sa atin. Hindi manghuhusga, kundi paiiralin ang pagmamalasakit at respeto.